The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." From that hour, the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. When I had my stroke, my first instruction was, never tell Mama that I had a stroke. Why? Because it might add to her burden, to her worries, that it might not be good for her. My dear friends, my brothers and sisters, regardless how loving you are, you can never take away the sorrows of the people you love. Kahit gaano kabuti ang iyong magulang, kahit gaano kalaki ang pagmamahal ng iyong magulang sa iyo, hindi kayang alisin ng iyong magulang kung ano man ang iyong kalungkutan. What Mary can do while gazing her son on the cross is to grieve and perhaps to embrace her own sorrows. Wala tayong magagawa. Ano sabi ng mga nanay pag may sakit ang anak? Sana ako na lang, Father. Yung mga nanay na mabait, ha? Hindi ba? Yung hindi mabait, bahala ka sa buhay mo. Hindi ba ba? Na? Pero yung nanay na talaga mapagmahal, pag may barang ilong ng anak, yung mga baby, sa nanay ko lang narinig yun. Kung pwede ko lang sipsipin ang huog niyan, Father, gagawin ko. Only mother can do that. Only mother. My dear friends, my brothers and sisters, we have our own sorrows in life, and decisions we made have its own consequences. Ayaw mang panghimasukan ng iyong magulang kung anong gusto mong gawin. At pag ikaw ay nagdusa sa iyong mga pagkakamali, makikihati lang ang iyong ina sa iyong kalungkutan. Pero kahit kailan, hindi niya maalis sa iyong kalooban ang iyong sama ng loob. Diba? Pag naghiwalay o iniwan ng boyfriend ang kanyang anak, ano magagawa ng ina? Patayin niya ang boyfriend? Hindi. Makikidalamhati lamang ang ina. To understand the celebration today is to understand the love of Mary towards her son. Hindi niya kayang alisin kay Jesus ang dalamhati. Marahil gusto niyang murahin yung mga taong nagsabing ipako siya sa krus. Marahil gusto niyang pigilan ang mga sundalong humahagupit sa kanya. Pero wala siyang magagawa kundi makibahagi. Meron kaming pinsan na kung saan nung namatay ang tatay niya, nagulat kami hindi siya umiyak. Ang aming higit na kinagulat ay nung namatay ang tatay ng classmate niya, siya yung mas malakas umiyak kaysa sa classmate niya. Kaya, yung mga tao, hindi maintindihan. Ba't kaya ito iyak ng iyak? Grabe. At tinatanong siya ng nanay niya, bakit ka iyak ng iyak? Ha? Ano sagot lang ng pinsan namin? Sabi niya, naintindihan ko kasi ang pakiramdam ng nawala ng tatay.
wala naman ako may tutulong, kundi samahan siya sa kanyang pagluha. Wala akong may tutulong, kundi samahan siya sa kanyang pagluha. Sometimes that's the only thing we can do for the people we love. Ano po? Mahirap yung pagtawanan, magkasama tayo, pero pag pagluha, iniwanan mo ako. Hiwalay kong hiwalay, di po ba? Ano? Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay kung saan sinasamahan mo ang bawat isa sa panahon na kung saan sila'y nakagapang sa lupa. You have to understand this, my brothers and sisters, that the greater the love, the greater the sorrow. And the greater our love for God, it will be the greater participation of His suffering. Kaya nga sabi ng mga santo kay Jesus sa kanilang mga panalangin, bakit mo kami ginaganito iyong mga kaibigan? Teresa of Avila is one among those who complain, why do you treat your friends like this? And simply God said to her, because this is how much I love you. And I allow you to participate in my pain. Mga minamahal na mga kapatid, pag niyapos mo si Jesus sa iyong pagkatao, tingnan mo, ang tinig na nakabaon sa kanyang ulo ay babaon din sa ulo mo. Look at that image. While embracing Christ, in your humanity, you are embracing Christ in His humanity. Hindi sa panahon ng gloria, kundi sa panahon ng pagdurusa. Niyayapos mo siya, dinidikit mo ang ulo mo sa ulo niya, bumabaon ang tinik sa ulo niya, pero ang tinik na yon ay babaon din sa ulo mo. Kaya konti ang yumaya po sa Diyos. Konti. Kasi sadyang mahirap yapusin ang Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, even in the world, the higher you go, the greater are your perseverance. Even in faith, the holier you are, the greater will be your sorrows. Kaya, yun marahil ang dahilan. Hindi lahat lumalalim ang pananampalataya kasi lumalago o lumalalim ang pagluha. My dear friends, my brothers and sisters, as we gaze Christ on the cross, do not forget, from the cross, Christ gazed on us. Habang tinitingala natin ang Diyos sa Kanyang pagkabayubay, nakatungo din ang Diyos sa atin. At ano ang kapighatian ng Diyos? Well, sabi ko nga, we suffer the consequences of our choices. And the most suffering is the sins we have committed. God cannot prevent you from doing sin. And God cannot prevent you from experiencing the consequence of your sins. And yet God sorrow with us. Ano sabi ko kahapon? Wala kang pwedeng gawin upang higit kang mahalin ng Diyos. Wala kang pwedeng gawin upang hindi ka na mahalin ng Diyos. There is nothing you can do to make God love you more, and there's nothing you can do to make God love you less. Amen. It is a sad news that we announce to you that one of our servants, Larissa Bardos, passed away. Ano po? Kindly include her in your prayers. Keep this in mind, my brothers and sisters. Sa Tagalog, mas maganda. Ang higit na nagmamahal, merong higit na pagluha.
Ang higit na nagmamahal ay merong higit na pagluha. Kaya nga, sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, maraming ayaw magmahal kasi ayaw na nilang masaktan. Ano sagot naman ni Mother Teresa? Hindi baling masaktan ako, basta ako ay nagmahal. Sayang ang buhay kung puro tawa, walang pagmamahal. Our Lady of Sorrows reminds us, maybe I cannot take away your sorrows, but I will always accompany you. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.